gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ika-13 sa buwan ng Agosto, 2025. At sa ulo ng ating mga balita. 3 patay sa naganap na engkwentro sa pagitan ng mga rebeldeng NPA at Philippine Army. Bawian naganap sa ika-6 na regularisasyon ng 12th Sangguniang Panlalawigan. At Mayor Morada ng Bunsud, bagong Pangulo ng LMP Oriental Mindoro Chapter. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami, una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, sa ika-10 ng Agosto 2025, isinagawa ang pagpupulong ng mga solo parent sa Barangay Patsoka sa pangunguna ng City Social Welfare Development Department, Solo Parent Division na layuning alamin ang mga kalagayan ng mga solo parents ng kanilang barangay. Narito ang report. Pinangunahan ni Patsoka Solo Parent President Lea Cleofe ang pagpupulong na kung saan ay tinalakay nila ang renewal of IDs ng solo. Tinutukan din nila ang mga pagbabago sa loob ng kalakaran ng kanilang asosasyon sa nakaraang 3 buwan tulad ng pagbabawas ng miyembro dahil nakapag-asawa sila muli. Paghiling ng dagdag pang programa tulad ng scholarship para sa kanilang mga anak, tulong pinansyal at iba pa. Tinalaki rin dito ang gaganaping anniversary ng solo parents sa Nobyembre 11. Ayos naman po ang aming pag-meeting. I-discuss ko lang sa kanila yung ipinamiting din sa amin ni Ma'am Pay dito sa CSWD. Ngayon, i-discuss ko rin sa aking member. Tapos, kailangan namin i-validate din yung mga member namin para pag ipinasa rin namin ang validation namin, alam na rin ng CSWD yung aming binalidate sa aming mga member. Sa November 11, anniversary ng solo parents. Sa November 11. Bagamat maliit lamang ang bilang ng mga miyembro ng solo parent, isang panunay ito ng pagkalinga ng pamahalaan sa mga vulnerableng sektor ng ating lipunan. Marami pa rin ang anila ang hindi batid ang kahalagahan ng samahan, ganon rin ang karapatan ng bawat isa. Kaya naman dito patuloy ang mga asosasyon ng solo parent sa pagbabalangkas ng mga programa at proyekto na makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang hanay dahil naniniwala sila na ang pag-alalay sa mga tulad nila ay pag-alalay rin sa paghubog ng mga produktibong kabataan ng bayan. Sa ibang balita, ipinagpaliban ng Philippine Ports Authority o PPA ang implementasyon ng dagdag singil sa passenger terminal fee sa Port of Batangas kasabay ng umiiral na state of calamity sa Oriental Mindoro. Ito ang pagkukumpirma ni Governor Homerlito Bons Dolor matapos aniya na maapruba ang kanyang hiling na ipagpaliban muna ang pagtataas ng nakatakda na sanang simulan ngayong buwan. Ipinagpaliban ng Philippine Ports Authority o PPA ang implementasyon ng dagdag singil sa passenger terminal fee sa Port of Batangas kasabay ng umiiral ng state of calamity sa Oriental Mindoro. Ito ang pagkukumpirma ni Governor Homerlito Bons Dolor matapos aniya na maapruba ang kanyang hiling na ipagpaliban muna ang pagtataas na nakatakdasa ng simulan ngayong buwan. Matatandaan rin na nagsagawa ang sangguniang panlalawigan ng pagdinig kaugnay sa nasabing usapin kung saan ay inilahad dito ang karaingan ng mga Bindoreños. Pahayag pa rin ng gobernador ang desisyong ito ay bunga ng kanyang direktang pakikipag-ugnayan kay PPA General Manager J. Santiago at DOTR Secretary Vince Dizon. Nakapwas ang ayon niya na pag-aralan muna ang issue bago ito isulong. Hindi nila napapanahon ang usaping nabanggit sa gitna ng patuloy na umiiral na state of calamity sa Oriental Mindoro.
Matatanda ang inihain ng ATI ang panukalang pagtaas ng taripa mula 30 pesos o 100 pesos. Bunsod nila ito ng kanilang mga naging hakbangin para sa modernisasyon ng pasilidad sa Batangas Port. Ngunit ayon naman sa mga lokal na opisyales, partikular na ang Mindoro at Romblon, lubang maapektuhan nito ang mga ordinaryong pasahero tulad ng mga estudyante, mangingisda at magsasaka. Antabayan ng iba pong mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang engkwentro ang naganap sa pagitan ng sundalo at mga hinihinalang rebeldeng New People's Army o NPA sa sitio Bituin, Barangay Lantuyang, Bayan ng Baco, ika-11 ng Agosto, kung saan 3 sundalo ang napaulat na nasawi at 3 pang sundalo ang nasugatan. Isang engkwentro ang naganap sa pagitan ng mga sundalo at mga hinihinalang rebeldeng New People's Army sa sitio Bituin, Barangay Lantuyang, Bayan ng Baco, ika-11 ng Agosto, kung saan 3 sundalo ang napaulat na nasawi at 3 pang sundalo ang nasugatan. Ayon sa ulat ng 203rd Infantry Brigade, nagsasagawa ang mga sundalo ng 2nd Infantry Division ng pursuit operations matapos ang naunang engkwentro nakaraang ika-9 ng Agosto, kung saan nakarecover sila ng mga kagamitang pandigma na iniwan ng mga tumakas na rebelde. Tinatayang 15 miyembro ng mga rebelde mula sa kilusang larangang gerilya ang nakasagupa ng mga tropa ng pamahalaan. Agad namang isinalalim sa medikal na atensyon ang 3 sugatang sundalo. Nagpapatuloy ang pursuit at clearing operations upang matukoy at maaresto ang mga natitirang kasapi ng NPA at masiguro ang kapayapaan sa komunidad. Samantala sa ipinalabas na opisyal na pahayag ni Baco Mayor Alan Roldan, sinabi niya na lubos siyang nababahala at nalulungkot sa pangyayari. Ito nga niya ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga mamamayan, lalo na sa mga nakatira malapit sa lugar ng engkwentro. Binigyan diin ng punong bayan na walang lugar sa kanilang bayan ang karahasan at pinahalagahan nila ang buhay at kaligtasan ng bawat isa. Nanawagan rin siya sa lahat ng mga apektadong mamamayan na manatiling kalmado at makipagtulungan sa otoridad. Sa huli, ayon pa rin sa alkalde, naniniwala siya na ang tunay na kapayapaan at kaunlaran ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap, paggalang sa batas at pagkakaisa. Ang kaharasan aniya ay kailanman ay hindi magiging solusyon sa anumang suliranin. Sa pinakahuling ulat, 13 na paaralan, 4 na sekundarya at 9 na elementarya dito ang kanselado ang klase at iminumungkahing sumailalim pansamantala sa modular learning hanggang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan.
hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Sa ika-6 na regular na sesyon nito, muling uminit ang deliberasyon sa plenaryo ng ihain ni Board Member Attorney Manny Benaventura ang DILG Opinion No. 100, Series of 2021, kung saan ay nakasaad dito na ang limitasyon ng mga ex-officio members ng sanggunian sa usapin ng internal rules and procedures at mga standing committees. Hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Sa ika-6 na regular na sesyon nito, muling uminit ang deliberasyon sa plenaryo ng ihain ni Board Member Attorney Manny Benaventura ang DILG Opinion No. 100 Series of 2021 kung saan ay nakasaad dito ang limitasyon ng mga ex-officio members ng Sanggunian sa usapin ng internal rules at procedures at mga standing committees. Mr. Presiding Officer, between the session on August 4 and the session today, we have found that this issue was actually already previously resolved and ruled upon by the DILG. In DILG Opinion Number 100, Series of 2021, issued on August 5, 2021, the DILG clearly ruled that ex-officio SP members are not allowed to vote in the reorganization of the same and its standing committees. In that resolution, the DILG restated its earlier ruling in DILG Opinion 34, Series of 2011, issued on July 11, 2011, where the DILG also clearly ruled that ex-officio SP members are by nature non-partisan local officials. That character is not obliterated by their election to the Sangguniang Panlalawigan. That also applies to the PCL president, since he assumed the ex-officio membership in the Sangguniang Panlalawigan in representation not of his political party but of his federation, the PCL. Thus, these ex-officio members are not allowed to participate and vote in the committee reorganization because the same is based on political party affiliations. These rulings have been the standing position and ruling of the DILG since 2011. Therefore, Mr. Presiding Officer, fellow members of the Sangguniang Panlalawigan, the 3 resolutions proposed and authored by PCL President Marion Marcos, namely, resolution adopting the internal rules of procedure of the 12th Sangguniang Panlalawigan of Oriental Mindoro. Second, resolution declaring as vacant the positions of all the standing committees of the 12th Sangguniang Panlalawigan of Oriental Mindoro. And third, resolution providing for the election of the chairpersons, vice chairpersons, and members of all the standing committees of the 12th Sangguniang Panlalawigan of all Oriental Mindoro are all invalid and of no effect from the beginning because ex-officio members are not allowed to participate in both in reorganizations of the Sangguniang Panlalawigan as ruled by the DILG since 2011. Ang DILG opinion na ito ang naging basehan ni Bukal Benaventura upang isulong ang pagbabalik sa interim IRP ng 12 Sangguniang Panlalawigan at ang pagbawi sa binawing blanket authority na ibinigay sa presiding officer na si Vice Governor Attorney C.A. Chocho Perez na naganap sa sinundang sesyon nito nakaraang ika-4 ng Agosto. Sinalungat naman ito ni PCL President Board Member Marion Marcos, Board Members Jomar Di Mapilis at Roland Ruga. Hayagan nilang sinabi na ito ay isang pagsikil sa karapatan ng mga ex-officio members. Ito po yung mga opinyon ng ating mga ahensya ng gobyerno galing sa DILG, pero alam naman natin yung rule. Mas matimbang at mas makapangyarihan ang source
Isang batas po ang Local Government Code at sinasabi po ang karapatan ng lahat ng miyembro ng sangguniang panlalawigan o mga sanggunian ay hindi po nagkakaiba-iba. Maging regular ka mang board member, maging regular ka mang konsihal, o ikaw ay isang ex officio member. Sana naman po, ito po'y matapos ng ating pagpupulong dahil kung hindi pa rin po, ay sana hinihiling ko na lang po na magpulong po tayo na isang eksklusibong pagpupulong at pagharap po para hindi na po ulit tayo magkaba, baka abutin tayo ulit ng alas 12. Yun lang po ang aking tinatayuan, Ginoong Tagapangulo. Maraming salamat po. Sa atin naman pong panloob na patakaran, binabanggit po madalas ang all SP members. Hindi po natin po dito binigyan ng ibang partikular na atensyon na kapag sinabing regular SP members, ito lamang ang kakayahan na iboto. Ganon din naman po, kung ikaw po ay ex officio members, ay ikaw po ba ay nililimitahan o tila ba gamitan ni kala na parang pinoposasan po ang inyo pong paggalaw po? Binibigyan po ng karapatan ang lahat ng bukal. Nakalagay po sa ating internal rules kahit pa po sa 10th, 11th at sa 12. Ang nakalagay po doon, all members. Wala po nakalagay doon na all regular members. Lahat ng bukal, ex officio man o regular members, ay binibigyan ng karapatang bumoto kahit po sa internal matters. Hindi lamang po sa pagboto sa ordinansa at pagboto sa resolusyon. Sa matagal na panahon, wala pong first-class citizen, wala pong second-class citizen sa ating sangguniang panlalawigan. Ang IPMR, ang PCL, ang ating pong SK, lahat po yan ay pare-pareho tayo na mga bukal na may mga karapatan. Kaya po, ito po ay isang legal question. Ang DILG opinion ba can override the internal rules of procedure? At kahit naman po sa legal opinion binasa ng ating kasamang board member attorney Jom Dimapilis, nakalagay naman po doon na kung mayroong rules ang sangguniang panlalawigan na nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat, walang tinatangi, ayan po'y dapat igalang. Sabi nga, ang opinion ay opinion at pwedeng nakabatay sa facts. Baka naman po yung opinion na nabasa na ang atin pong pinakita ni Konsihal Ralph Infantado, nakita ko po din yon. Baka naman po may ibang facts. Ito po, malinaw po sa ating internal rules of procedure, nakalagay all members. Hindi po sinabing all regular members lamang. Kaya po, sa aking paniniwala, ito naman po yung opinion ko din. Bagamat nirespeto po natin ang opinion po ng DILG, pero mismong sa kanilang opinion, sinasabi na kapag mayroon sa sangguniang panlalawigan rules of procedure, ay pwede po ito. So yun lang po, Tagapangulo. Mataas naman po ang ating pagrespeto sa ating pong opinion po at speech po ng ating kasamang Bukal Attorney Manny Ventura. Salamat po. Ganun pa man sa huli, kinatigan na nasabing DILG opinion ni SB Presiding Officer Jojo Perez, dahilan upang maibalik sa dati ang kanilang IRP at liderato sa mga komitiba. Paglilinaw rin ni Vice Governor Perez, tanging sa mga usaping may kinalaman sa organisasyon at reorganisasyon ng sangguniang panlalawigan lamang, hindi makaboboto ang mga ex-officio members. Subalit malaya at pantay na karapatan ang ibinibigay sa kanila sa mga legislative measures na ihahain sa plenaryo. Base yan sa atin pong sinusunod lang po ang ating ang DILG opinion. Lahat po natin ay narinig. Lahat ay nagsalita. Meron kayong sinasabi na sa question of law, pwede nyo naman pong tanungin. Actually, paimbestigahan sa DILG o kusang anumang court of law. Yun naman ho ibase sa opinion. Pinipigilan ang mga ex-officio members na bumoto lamang pag ang mga pinag-uusapan ay organisasyon at reorganization. Yun naman ho'y naipaliwanag na yung mga dahilan o naipaliwanag na yung opinion, legal opinion ng DILG at kayo din ay pinakinggan ang bawat
side ay pinakinggan. At sa atin pong pagsasama, mahirap yung ito ho yung sinasabi ko na noon pa eh. Ngayon ho, nagdesisyon base sa legal opinion. Ganap na alas 9:30 ng gabi natapos ang 6th regular session ng 12 Sangguniang Panlalawigan. Magbabalik po ang TVNet News tayo makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ika-9 ng Agosto, isinagawa ang chapter election ng League of Municipalities of the Philippines Oriental Mindoro Chapter. Ang halalan ay pinangangasiwaan ng Department of the Interior and Local Government, DILG Oriental Mindoro, kung saan ay nahalala na bagong chapter president si Mayor Ronaldo Morada ng Bayan ng Bansud. Ika-9 ng Agosto isinagawa ang chapter election ng League of Municipalities of the Philippines Oriental Mindoro Chapter. Ang halalan ay pinangasiwaan ng Department of Interior and Local Government o DILG Oriental Mindoro, kung saan ay nahalal na bagong chapter president si Mayor Ronaldo Morada ng Bayan ng Bansud. Kabilang rin sa mga nahalal sina Paula Mayor Jennifer Cruz bilang Vice President, Secretary Bungabong Mayor John Michael Malaluan, Treasurer Socorro Mayor Nemen Perez, Auditor Victoria Mayor Richard Insyong at PROC Bulalakaw Mayor Lumel Cabagay. Bubuo naman sa Board of Directors sina Rojas Mayor Sherwin Di Mapilis, Pinamalayan Mayor Rodel Magsino, Mansalay Mayor Ferdinand Maliwanag, San Teodoro Mayor Karen Miranda, Gloria Mayor Teresita Ong, Baco Mayor Alan Roldan, Nauhan Mayor Henry Joel Teves at si Puerto Galera Mayor Robin Hood Ilagan. Ang LMP ay opisyal na samahan ng lahat ng municipal mayor sa bansa na nagsusulong ng pagkakaisa, pagtutulungan at palitan ng mga mahuhusay na programa at polisiya para sa kaunlaran ng bawat bayan.
Samantala sa ibang balita, umabot sa 635 na pamilya sa barangay Bukayaw, Calapan City ang nakatanggap ng tulong mula sa Art Relief Mobile Kitchen Mindoro noong ika-11 ng Agosto 2025. Sa pakikipagtulungan ng sangguniang barangay na ipamahagi ang tig 5 kilong bigas sa pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Umabot sa 635 na pamilya sa Barangay Bukayaw, Calapan City ang nakatanggap ng tulong mula sa Art Relief Mobile Kitchen Mindoro noong ika-11 ng Agosto 2025 sa pakikipagtulungan ng sangguniang barangay na ipamahagi ang tig 5 kilong bigas sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Ang Art Relief Mobile Kitchen Mindoro ay isang humanitarian e-group na naghahatid tulong sa mga komunidad na labis na nasalanta ng mga natural at man-made disaster. Pinangunahan ni Omar Uycoque, Chief ng Art Relief Mobile Kitchen Mindoro, ang pamamahagi ng tulong sa mga lugar upang maipabot ang kanilang suporta sa mga residenteng labis na naapektuhan ng pagbaha. Sana ay bagamat huli na, sabi huli man at bagamat better late than never. Ang mga asahan nyo ho, nasa abot ho ng aking makakaya, si ako ho ang chief ng Art Relief Mobile Kitchen Mindoro, ay nandito kami sa abot ng makakaya para bigyan kayo ng tulong. Napili ng Art Relief Mindoro ang Bukayaw dahil sa isa ito sa mga barangay na lubhang naapektuhan ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng ilog dito. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente ng Bukayaw, Calapan City sa Art Relief Mindoro sa kanilang tulong na ipinabot. Magandang umaga po. Ako si Baby J. Ulip ng Barangay Bukayaw sa Chocolate. Ako ay nagpapasalamat sa Art Relief at kami ay nabiyayaan ng kaunting na yun. Maraming salamat. Pinangako naman ni Uycoque na sa abot ng kanilang makakaya ay laging handang maghatid ng tulong ang Art Relief Mobile Kitchen Mindoro sa mga mamamayan ng Mindoro sa panahon ng sakuna. Maaari niyo rin po kayo mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet News 9. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, News 9 Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balitang nakalap ng News 9 staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa 040-288-4240. Ito po ang TVNet News 9 katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreno. Ako po si Angel Maitana, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.